Hi everyone! So, another vlog. So, for today, our topic is all about TESDA. So, ano nga ba ang TESDA? Ano bang kaugnayan ng TESDA sa mga magagawang pumupunta sa ibang bansa? So, let's start. Ang TESDA ay ang ahensya ng gobyerno na tumutulong upang magkaroon ng certificate o trainings ang mga magagawang pupunta sa iba't ibang bansa. Sila yung nagbibigay ng certificate at trainings na para sa isang manggagawa. So, for example is a training for a domestic work in situ or a housekeeping in situ for nanny or a cleaners or a all-around housemaid in the other country. Ano-ano nga ba ang mga programa nila o ano ba ang training na nandoon nakapaloob? So, first, opening procedure and closing procedure, mga equipments at mga tools, iba't ibang uri ng tools or iba't ibang uri ng kasangkapan at panglinis na gagamitin. So, exempted na po yun ang mga professional na teachers or doctor or mga other profession like nurse kasi nga may diploma na sila and meron na rin silang mga trainings na pinagdadaanan. Pag nagtesta kasi ang isang manggagawa, magkakaroon siya ng a lot of learnings. Just like for example, yung paano ba ang tamang paglinis ng bahay or how to clean a living room, dining room, rooms, kitchens, or how to wash or laundry, ironing. So, may table setting pa. So, a lot you can learn step by step. At may kaukulang oras o time ang ginagawa. So, after trainings, may ginagawang assessment or certificate. So, it depends upon the assessor if maganda ba yung ugali niya or hindi. O kung yung iba kasi terror. Ibig sabihin is nagmamaldita or yun bang tawag dun, yung tinatanong ka talaga, katulad na lang nung nangyari sa akin ng kasamahan ko, which is nabagsak siya. So magre-retake pa siya, magbayad pa ng 5 to 6K para sa retake ng assessment. Kasi nagtatanong siya kung paano ba mag-operate sa washing machine. Yun bang automatic washing machine, paano yung dapat pindutin sa washing machine, paano maglagay ng solutions or liquid solutions like sabon ba na powder, or paano maglagay ng fabric o Fabcon like Downy. So, ano ang dapat pindutin, i-demonstrate mo yun sa harapan niya. And the other side is paano ang tamang pagplansya sa mga gamit, ano yung tamang temperature ng plancha at iba't ibang uri ng plancha kasi may lalagyan ng tubig. Yun bang plancha na may tubig ang nakalagay. So, yun yung mga pag-aaralan mo doon. Tapos, table settings, anong uri yung ginagamit sa mga, yung sanay, para saan yun, yung kutsara, para saan yun, yung mga kubyertos. Alam naman natin yun lahat, pero kailangan pa rin natin aralin kung ano yung tama o tamang proseso. So, sa paglilinis naman, ano yung nauuna? For example, sa living room, kung kailangan, knock the door pa muna, tapos turn on the light, and tapos, ilabas mo yung dapat ilabas para maglinis ka nandun sa labas, ibalik mo na lang pagkatapos. And then, after that, ano ba yung mga gagamitin mo doon, di ba? Dapat may pang-cobweb ka, dapat mayroon kang walis or vacuum or yung pang-trapo or towels, and
Basta alam mo na yun kung saan gagamitin. Ikaw na lang ang dapat marunong ka, presence of mind mo. Yun yung gagawin mo doon. Tapos ikaw lang, mahayaan ka lang ng nag-a-assist sa'yo or assessor kung ano, marunong ka ba lahat. Minsan nga yung iba kabado kapag nag-a-assessment. And then, gagawin mo talaga, ikaw maglaba, laban mo yung isang damit at lansyahin mo. Ano ang proper na pagplansya, anong level ng temperature para sa pantalon at sa damit. So yun yung mga papag-aaralan mo doon. Aside sa mga pagluluto, meron din sa cooking areas din sa kitchen. Dapat nakahiwala yung mga gamit na pang kitchen lang talaga, or towel na pang kitchen at towel sa dining or towel sa sa room. So iba-iba talaga, dapat hindi magkahalo, naka-sequence, iba't iba ang gagamitin. So tapos for example, naglinis ka ng dining area, tapos unahin mo talaga galing sa taas, tapos dito kisame sa ceiling, and then sa windows, tapos sa pintuan, lahat tama, step by step, hindi yung pumupunta ka kahit saan. Dapat nakasunod yung gagawin mo. Dapat kapag naglinis ka, andun sa training na dapat sa taas ka maguna, tapos pababa. Lastly na yung baba. Tapos yun na yun. Dapat isa ulo mo, dapat alam mo. Tapos kapag tinatanong ka ng assessor para sa certificate, kasi may iba na nag-a-assess sa test na nagbabagsak, kaya dapat presence of mind, alam mo yung ginagawa mo doon para pasado ka sa TESDA. And another is marunong ka sa mga itatanong. So ang vacuum para saan ba, tapos yung dapat marunong ka sa mga equipment or yung mga sa gas stove, marunong ka magpalit ng gas, marunong ka sa oven, marunong ka sa fryer. Lahat ng nasa kitchen, alam mo yung paano maglinis sa CR or sa banyo. O, ganun pa rin, nasa taas ka pa rin magsisimula, unahin mo pa rin yung sa taas and sa baba na. Tapos doon ka na, puskos ka ng anidoro or CR, yung bowl, lagyan mo ng solution. So anong ilalagay mo doon, ano ang tama, proper dilutions of liquids or any sabons, ano bang gagamitin mo doon, paano mo ba gagawin. So yun ang mga matutunan mo doon. Marami kang gabay para sa iyong kaalaman. So that's it for today. Thank you for listening and bye.